Praise God! Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Praise God! Dinanyayaan ko na po na tayo'y tumayo dahil tayo po'y magsisimula na. Hallelujah! Kung may nais tayong ipasalamat, kung gusto nating magpuri sa Panginoon, hallelujah! Ngayon yung perfect time. Amen! Hallelujah! Praise God! Come on, church! Huwag tayong mananahimik. Hallelujah! We bless your holy name, O Jesus. We worship your name, Father God. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sambahin ang iyong pangalan, aming Ama. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa biyaya. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin, aming Ama. Hallelujah. We pray, O God, hallelujah, sa gabing ito, ikaw ang siyang maghari. Ikaw ang siyang mapapurihan, Panginoon. And we pray, Panginoon, kalugutan nyo ang bawat isang naririto sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! We thank you, Lord! We bless your name, O Jesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Hallelujah! We bless your name. Hallelujah! Panginoon, tanggapin niyo po ang alay naming papuri sa iyo, aming Ama. Hallelujah. We pray, Panginoon, mapangiti ka namin sa gabing ito, O Jesus. Hallelujah. Come on, church, kung alam niyo yung awitin, sama-sama tayong umawit. Thank you, Lord. We bless your name, O Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Si Yahweh ay aking pupurihin. Pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, pagkadakila niya ay ihahayag. Minsan pa si Yahweh ay aking pupurihin. Pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, pagkadakila niya ay ihahayag. Panginoon, sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamangha, ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos mo. Hallelujah. Si Yahweh ay aking pupurihin. Pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, pagkadakila niya ay ihahayag. Panginoon, sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, na
namamanghang ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamanghang ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamanghat ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa mas malakas na tinig, mga kapatid. Noon, sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamanghat ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamangha ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos mo. 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 Hallelujah. Ako'y handa, oh Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Oh, we bless your name. Come on, church. Sing a new song unto Jesus. We worship your name, oh Lord. Hallelujah. Sa'yo ang sa'yo lamang ang pagsamba. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name. We bless your name. We worship your name. Come on, church, pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Minsan pa yung palakpak na malakas. Yung palakpak ng mga nagtagumpay sa presensya ng Diyos. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name. Purihin ka. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, aming Ama. Hallelujah. Salamat sa presensya mo, Diyos. Hallelujah. Purihin ka, aming Ama.
Hallelujah. Lord, we pray, Panginoon, sa gabing ito, Diyos, sa lahat ng mga naririto, Panginoon, we speak blessings in the name of Jesus. Hallelujah. Ikaw ang siyang maghari at manguna sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoong Jesus. And we believe, Panginoon, hallelujah, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isang naririto. In Jesus' name, hallelujah. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, maging sa magdadala ng iyong salita, aming Ama. Hallelujah. We pray, Panginoon, na samahan niyo siya at ikaw lamang makita, Panginoon. Ikaw ang aming marinig, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong gabi, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsipagsabi ng Amen. Po, malakas na palakpak po para sa Panginoon. Praise God. Magandang gabi po. Pwede po ba tayo ulit magkamayang lahat na narito po ngayon? Sabi mo, magandang gabi at oras na naman ng pananalangin. Sa mga nasa online pong kapatid, magandang gabi rin po sa inyo. Nawa mapagpala po kayo ng live pong ito. Pwede nyo pong i-share ate pong live ngayong gabi. God bless po. Okay. Nakamayan nyo na po ba lahat, mga kapatid? Isa pa nga po, palapakan natin po si Lord. Praise God, oh. Bago po ako magtuloy, ako personally nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nandiyan po ba, mga kapatid? Personally po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron na po tayong registered engineer sa church. Congratulations po kay T-Boy. Yan si T-Boy. T-Boy, si T-Boy po, engineer na po yan. Tayo, engineer pa lang eh. Ito, may license engineer na po tayo. Palapakan po natin ang Panginoon. No? Kaya lahat po ay nagsisimula sa panalangin at dapat magtapos sa pasasalamat. Sabihin mo nga sa mo, magsimula ka sa panalangin at magtapos ka sa pasasalamat. Nabubulol pa po sa inyo. Sabihin mo sa kanila, magsimula ka sa panalangin at magtapos ka sa magpapasalamat. Amen, no? Masaya po yung ganyan, no? Mo, bawat buwan may sineselebrate tayo ng mga license na professional po sa church. No, yung tipo bang yung may license professional teacher, license criminology, license basta may lisensya. Hindi lang po driver's license po, no? Hindi po ata natawa po sa joke po, no? Tuloy ko na po yung ating pinag-aaralan. Pero ibigay ko po muna yung verse natin nakaraan, yung huling verse natin, yung pinag-aaralan natin yung ano ba yung goal mo bilang isang mananampalataya? Tanungin mo, ano bang goal mo bilang isang mananampalataya? Kung may pangarap tayo sa buhay, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, may goal ka rin dapat bilang isang lingkod ng Diyos o bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka lang dapat nagtatapos sa pag-upo sa church, pag-amen, pag-prayer. Ibig sabihin, meron ka pa rin po tinatawag na purpose o meron ka pa rin tinatawag na goal bilang po isang mananampalataya. Pakibasa nga po ito ulit. 1, 2, 3, fire! Told you open, and now that they're the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is stirred their belly, and those is their shame, who set their mind on earthly things. Kaya kahiya-hiya daw po pala ang tao na laging material things o namumuhay palagi sa kanyang sarili. Dahil sabi sa Bible, they are the enemy of the cross of Christ. Tandaan niyo po ito. Sinabi ko sa inyo nakarang Wednesday, ulitin ko lang po ulit, walang happy ending sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya kung feeling mo, ikaw hirap na hirap, hindi pa kasi ending. Amen? Sa lahat po naglilingkod sa Diyos, sabi mo siyang meron kang happy ending. Kaya huwag kang tayo-taya sa ending. Kapikin mo ka lang, huwag kang tayo-taya sa ending. Dahil ang mananampalataya, sabi ng Bible, may happy ending. Kapikin mo ka lang, may happy ending tayo. Pwede mo ba i-congratulate mo ka tayo, meron tayong happy ending. Kaya pinipilit natin bilang isang mananampalataya, maglingkod sa Diyos kahit na nahihirapan. Kasi according sa Bible, pag hindi ka naglingkod sa Diyos, it will end to destruction. Hindi po sa happy ending. Kaya ituloy ko na po ito sa aking part 2. Pang-apat po na katangian ng isang Christian, number 4 is the mature Christians or the true disciple. Ang mga true disciple daw pala, mga na tumatalino at nagmamature. Amen? Kaya ulitin ko lang ulit, talungin mo ikaw ba, nagmamature ka na ba? Isa talungin niyo pa ulit, ikaw ba, matampuhin pa rin? Yung hindi ka nakamayan ni pastor, kapatid, nagtatampo ka na. Pag ganun ka pa rin, you're not, sabi sa Bible, hindi ka true disciples. You are, siguro, baby Christians, sabi ng Bible. Sinasabi ng you are the mature Christians or the true disciples. Ano bang ibig sabihin ito, pastor? Basahin ko po sa Hebrews chapter 5, verse 14, sabi po dito,
Solid food is for those who are mature. Ang mga karne daw pong pagkain, matitigas sa pagkain para sa mga disciple o sa mga Christian na tumalino at lumago. Sabi dito, who have trained themselves to recognize the difference between right and wrong. Ang katibayan daw po na mature Christian ka na kapag alam mo na ang tama at mali. Kaya kapag pag merong tama at mali pa rin ang ginagawa at ibilang sa ng patay, nangangahulugan, hindi pa tayo mature Christians. Kapag mahilig ka pa rin mag-compromise, hindi mo pa rin malaman kung ano mabuti at masama. Sabi sa Bible, you're not mature Christians. Nasa level, papunta pa lang tayo sa maturity. Kapikit, nangitian mo nga ka tayo. Masaya mo nagmamature ka na talaga, kapatid. Sabi sa Bible, solid food is for those who are mature, who have trained themselves to recognize the difference between right and wrong, and then to do what is right. Hindi mo lang, ang mature Christian pala, o mature disciple, hindi mo lang pala nalalaman kung anong tama at mali, kundi ginagawa mo kung ano yung tama. Amen? Kaya pag alam mong mali, huwag mong gagawin. Kapikin mo ka, di ba? Pag alam mong mali, huwag mong gagawin. Pastor, nagawa ko yung mali. Hindi naman tayo exempt dyan. Ibig sabihin po, tayong mananampalataya, nagkakamali pa rin. Kapikin mo ka rin, nagkakamali ka pa rin. Sabi ko nga po ng Sunday, isa po sa mahirap na ugali po sa ministry, hindi naman po yung magkasala ka eh. Totoo po, baka ma-misinterpret po ko ulit. Lahat po tayo, sino po dito hindi na nagkakasala? Taas po ang kamay. Mga perfecto, taas po ang kamay dito, mga perfecto. So baka nasa online po, may mga perfecto pa ba sa inyo sa online? Kayo po, talungin mo ka, ikaw perfecto ka ba? Talungin mo lang, no? Ang pinakamahirap po sa ministry, hindi naman yung nagkasala ka eh. Ang pinakamahirap po sa ministry, nagyayabang ka na. Kasi alam ng Diyos, magkakamali ka pa rin. Ang mahirap po sa ministry, sa paglilingkod sa Diyos, yung nagyayabang ka na, yung tipo bang, dahil to sa akin, kaya nangyayari itong mga bagay pong ito. Sabi sa Bible, pang-apat na katangian ng isang Christian is the mature Christians. Talungin mo ka na, ikaw, mature ka na ba? Talungin mo ka na, mature ka na ba? O tumatanda lang tayo? Ano ba, Pastor, yung characteristic of true disciple, mature Christian? Number 1 is they walk in the Spirit. Hindi na siya matampuhin, nagpa-fasting na, nananalangin na. Kaya sa mga leader po, magsabi nga po na yung mga leader po natin. Meron po tayo ulit fasting this coming Saturday. Kaya kung leader ka, sabihin mo sarili mo, wag gundaanin sa tulog. Pero yun mo, magpapastik ka, dinadaan mo sa tulog. Huwag naman ganun. Muta yan, muta po ang mapapala po natin. Sabi sa Bible, ang characteristic ng true disciples, they walk in the Spirit. Kasi, sabi ko ng Wednesday, only spiritual people can understand spiritual things. At sabi rin sa Bible, para matanggap mo yung spiritual blessing, dapat maging spiritual being ka muna. Paano yung pastor? Dapat nabubuhay ka sa pananampalataya, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kahit pangit ang sitwasyon, kahit walang-wala ka, kahit may sakit ka, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Bakit? They walk in the Spirit. They do not walk in their feelings, kasi po ang feelings po pabago-bago. Parang ganito, gutom ka ngayon, mamaya busog ka na. Gutom na gutom ka, nagreklamo ka, tapos nung nalipasan ka, di ka na nagugutom kasi nga po ang feelings ay pabago-bago. Pero kaya po ito, characteristic of true disciple, they walk in the Spirit. Totoo, nangihina, nanlalamig, pero nagtitiwala pa rin sa Diyos. Totoo po, no? Totoo, kaya kapag ikay nasasaktan, pag ikay nahihirapan, pag ikaw ay may sakit karamdaman, pag ikay nagigipit, ito yung the best time para sumamba at magtiwala sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, hindi mo na magagamit ang faith mo pag walang kagipitan eh. Kapag nasa iyo ang lahat, para kasi Daniel Padilla, nasa iyo ang lahat, hindi mo na magagamit ang faith. Di ba? Subukan niyo po Subukan niyo po ito. Magkano pong toyo po ngayong pouch lang? O yung maliit lang, magkano po? Iba-iba naman presyo. Pero isang tindahan lang kayo, no? Ano ba? Para ganito po yung mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi mo gagamitin ang faith mo kapag alam mong kayang-kaya mo eh. O halimbawa, pag 11 pesos lang, kasabihin mo ba, uy, by faith, bibili ako ng suka. Hindi mo naman gagamitin yun eh. Pero pag ang usapan ay 1,000 na, tapos ang pera mo 100 lang, doon yung magagamit yung pananampalataya. Kaya pag hindi mo kayang hawakan ng isang bagay, lalo na para out of control or beyond your capacity or beyond your strength, ipagkatiwala mo sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay masakit, kada inom mo, lalong lumalala, nako, walk in the Spirit na.
ipagkatiwala mo na sa Diyos, hindi mo na laban yan. Amen. Hangitian mo nga katabi mo. Sabi mo sa kanya mo, nagmamature ka na talaga, kapatid. Kasi kapag nagpipreach ako, hindi ka na naiihi. Ibig sa ako na naman to, ihi mo na ako. Characteristic of number 2 is they walk as a children of the light. Kapag daw pala kayo mature Christian o mature disciple, ikaw ay lumalakad ka na bilang isang anak na lumalakad po sa kaliwanagan. Hindi ka na panggulo sa school. Hindi ka na pag nasa company ka ng mga chismosa, nagliliwanag ka doon. Di ba pagpunta ka, tigil yan. Chismis yan, di ba? Tawag doon, the children of light. Di ba lang ikaw pag-usapan? Pinag-usapan na po ba kayo mga kapatid? Di ba? Sabi sa Bible, and true disciples daw, they walk as a children of light according sa Ephesians chapter 5 verse 8. Kaya kapag sinasabing mature Christian ka, nagliliwanag ka sa trabaho mo, yung gipit na gipit, di ko na sinabing lagi ka nagbibigay ng pera, hindi ba bang tawag dito, no? Yung mga kasama mo sa bahay o kasama mo sa buhay, hirap na at gulong-gulo na, pero pag dumadating ka, lumiliwanag ka lang pakiramdam, sabi sa Bible, you're mature Christians, nabibigyan mong pag-asa yung mga tao sa paligid. Pero kapag ikaw, pabebe pa rin hanggang ngayon, alam mo na ang sagot. Sabi mo sa mga, bibi ka pa, bibi. Alam bibi pastor, bibi peace. Isa pa, characteristics of the disciple. They manifest the fruit of the Spirit in their lives. Ito, Galatians 5 verse 20. Ano ba ito, pastor? Ito, nakikita sa kanya yung bunga ng banal na Espiritu, yung love, yung patience, yung kind, self-control, meekness, kindness, and so on, and so on. Di ba, kapag mature disciple ka daw, hindi sa'yo makita yung galit. Totoo, nagagalit tayo, pero nangingibabo pa rin yung pag-ibig. Kaya nga sabi ko sa'yo, ibig sabihin ba, pastor, kapag ako'y anak ng Diyos, sinabuhay na magalit? Hindi ko sabihin ka na magalit. Magagalit ka pa rin. Meron ba ditong, di ba may experience ba kayo? Kung kailan kayo nag-pray, doon pa uminit ulo mo. Diba? Mukhang nakaka-relate po kayo mga kapatid. Yung ikaw nagpa-fasting, tapos pagtapos sa fasting, init ng ulo mo, ibig sabihin, pastor, kasalanan yan. Ulitin ko na ito, hindi ko pa sinasabi, kapag ikaw'y naglilingkod sa Diyos, hindi ko sinasabi, pag ikaw'y mature Christian, hindi ka na nagagalit. Nagagalit ka pa. Si Lord Jesus ka nagalit eh. Yung alam tayo, nagagalit na tayo sa kasalanan. Pero pag walang kakwenta-kwenta naman yung kinakagalit mo, tigil mo na lang bibig mo. Tawag doon, patience. Kaya pag matured Christians, nagpapasensya. Nagpapaubaya kung pwede. Kaya nga sabi ko po, hindi lahat ng pinto para sa'yo. Hindi lahat ng opportunity para. Kaya ka nagkakamali, pasok ka ng pasok sa opportunity. Amen? Isa pa. Kaya pakibasa po ito. 1, 2, 3, fire. By God's definition, implies that a person has come to a place where the fruit of the Spirit in his or her life has become to complete that can be pleasurably enjoyed. Hindi ba bang sabi ng Bible, ang maturity daw pala, by God's definition, ikaw nagliliwanag ka sa buhay ng mga kakilala mo. Sa kaibigan mo, sa mga nakakasama mo sa araw-araw, sa katrabaho mo, nakikita na sa yung bunga ng banal na Espiritu. Dati lagi kang galit, ngayon kahit nakakainis sa sitwasyon, nakangiti ka pa rin. Pag nasa preaching, dati pawis na pawis ka, pero ngayong ngiting-ngiti ka na. Pero mo, lamig-lamig ng paligid, ikaw pinagpapawisan. Amen? Meron na siya po mga kapatid. Sabi sa Psalms chapter 1 verse 6, bibilisang po pagbasa, sabi dito Bible, blessed is the man who walks in the accounts of the ungodly, nor stands in the path of the sinners. Pinagpala daw po lang pa ang mga tao na hindi nakikisama at di nakikinig sa payo ng masama. At sabi dito, nor stands in the path of the sinners, hindi mo sinusundan yung kanilang lakad. Sabi pa sa Bible, but his delight is in the law of the Lord. No, hindi ka natutuwa sa ginagawa ng masama, hindi ka nakikinig sa mga payo nila, bagkus sabi sa Bible, ang lakas mo at kagalakan mo nasa salita ng Diyos. Therefore, I conclude, you are true disciple, you are mature Christians. Kapikin ng mga katabi mo, ikaw ba nagmamature ka na? Isa pa, nagbabasa ka pa ba ng salita ng Diyos? Babasa ka ba ng Bible? Naalala ko po dati, no, yung baguhang mananampalataya, yung pinag-opening prayer po sa church, sabi niya, no,
Dahil sobrang in love niya sa Lord. Sabi niya ganito, no? Ang kanyang, pag nag-share siya ng Word of God, buksan nga po nating Bible. Pakibuksan po niyang Bible sa John 3:16. Saan po sa Bible? John 3:16 po. Diba? In love sa Lord eh. Talungin mo, ikaw nagbabasa ka pa ba ng Bible? Nasaan ka na? Saan ka na sa Bible? Sa makabebe? Di ba? Sabi dito, no? And his law, he meditates it day and night. Nagbabasa siya araw at gabi, hindi lang nagbabasa, siya pa yung minimeditate niya pa. Yung sinasa puso, sinasa isip, ginagawa in action. Sabi sa Bible, he shall be like a tree planted by the rivers of water. May titulo siya sa tawag na po sa isang puno na itanim sa ilog na mataba, malusog. Bakit? Sa salita ng Diyos, nagmumula kanyang lakas. At sabi sa Bible, ito pa po, no? Its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever it does shall prosper. Sa mga tao daw po walang mature Christian, kapag may problema, doon pa yumayabong ang kanyang sanga. Kaya pag ikaw hindi mature Christian, hindi yumayabong ang sanga, palitan mo ng letter T. Diba? Pag mature Christian ka, yumayabong yung sanga mo, lumalago. Kaya pag may problema po, sabi sa Bible, doon pag may problema, sabi sa ang mga true disciples daw, lumalago pag may kagipitan. Lumalago pag may pagsubok. At sa lahat daw na kanyang gagawin, nagtatagumpay siya. Kaya tandaan niyo po hindi porkit malungkot ka sabi sa Bible, ikaw ay tawag dito, sabi sa hindi porkit kayo malungkot kayo, nangangologan, ikaw ay hindi natagumpay. Tandaan niyo po, parte ng prosesong kalungkutan. Sabi po ng isang devotional, si Steve Maraboli po, sabi niya, isang motivational speaker, sabi niya ganito, kapag daw po ikaw ay malapit na sa breakthrough mo, ang isa po sa mga hint o mga clue, yung hirap na hirap ka na. At kaya pag hirap na hirap ka na, alam mo na, ayan na yung clue, malapit ka na kasi sa breakthrough. Kaya kung may problema ka ngayon, congratulations, malapit ka na sa breakthrough mo. Gipit na gipit ka, kasi may darating kasi. Kaya ang lakas mo dapat sa salita ng Diyos. Papakita ko po sa inyo mamaya. Sabi dito, the ungodly are not so, but are like the chaff which the winds drives away. Ang mga tao daw po walang pagtitiwala sa Diyos, para po isang chaff. Ano ba yung chaff sa Tagalog po? Sabi sa Bible, siya'y parang tinatangay lang palagi ng hangin kahit saan. Ngayon pa naman, amihan ngayon. Lakas. Sabi po dito, therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the godly shall perish. Diba? Sabi ng Bible, ang mga mature Christian, mga righteous people, o mga true disciples, sabi sa Bible, alam ng Diyos ang ginagawa nila. Pero sabi sa Bible, mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, mapapahamak lang sila. Yung tipo bang, alam mo namang may gawain? Amen. Tanungin mo, alam mo bang may gawain? Tapos tinatanong ko, Pastor, may gawain sa Wednesday? Alam mo namang may gawain? Hindi na tinatanong po yun. Amen. Amen. Kaya, ang ending po ng mga tao, na tawag dito, ang ending po ng mga tao na ungodly, according sa Bible, they shall perish. Masasaktan sila at magkakagulo lang ng buhay po nila. Kaya mapalad ang mga tao na narito ngayon. No? Na nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Hirap na hirap ka, gipit na gipit ka, at yet nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Ang pangako ng Diyos, for the Lord knows the way of the righteous. Alam niya ginagawa mo ngayon. Sabi mo sa mo, tama pinili mo. Yung pagod ka na, pero pumunta ka pa rin ng prayer meeting. Yung mga nasa online, wala kang load, pero nagpa-load ka dahil sa gawain ng Diyos. Dati, pang Mobile Legends lang ang load mo, ngayon pang online service. Ito kaya sabi sa Bible, ibigay mo pagtitiwala mo sa Diyos, wag sa tao. Kapikin mo, wag kang magtitiwala lubos sa tao. Basta ibig sabihin, hindi na magtitiwala sa tao. Hindi ko sinasabi huwag kang magtiwala. Sinasabi ko, huwag mo ibigay yung pagtitiwala mo sa tao. Sabi pa sa Jeremiah 17 verse 5, pakibasa nga po. 1, 2, 3, basa. Departs from the Lord, for shall be like a shrub in the desert, and shall not see when that comes, but shall inhabit in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord, for he shall be like tree planted by the waters.
Kaya sabi ng Bible, ito si Lord mismo may sabi, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in a man. Kaya pag ibibigay mo pagtitiwala mo sa tao, sabi ng Bible, sumpain yung taong yon. Kapikin mo nga katabi mo, sabi mo, wala akong tiwala sa'yo. Ganun ba yun, pastor? Hindi po yun. Ang sinasabi naman, huwag mong ibibigay pagtitiwala mo sa tao. Naranasan niyo po bang magtiwala po sa tao? Yung sabi niya, may usapan kayo, sige, pag ako nagkapera, ako bahala sa'yo. Nabalitaan mo nagkapera sa'yo, nakimarites ka eh. No, nabalitaan mo nagkapera, tapos naghihintay ka ngayon. Hindi siya dumating. Kaya sabi sa Bible, huwag mong ibibigay ang pagtitiwala mo sa tao. Masarap ang may kaibigan. Masarap ang may ka-fellowship. Pero sabi sa Bible, ang pagtitiwala, ibigay mo lamang sa Diyos. No? Kapikin mo, ibigay mo sa Diyos. Sabi sa Bible, ito na, for he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched place in the wilderness, in salt land which is not inhabited. Blessed is the man who trusts in the Lord. Kaya, ulitin ko lang, sabi ng Bible, pinagpala daw mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Kapikin mo pinagpala tayong dalawa. Hindi mo bang kahit walang-wala ka, kung nagtitiwala ka pala sa Diyos, sabi sa Bible, ikaw ay pinagpala, sabi ng Bible. No? Kaya ang tao po, naghahanap ng pagtitiwalaan. Pero itong kabilin-bilin ng Bible, ibigay mo lamang sa Diyos. Sabi sa Bible, and whose hope is the Lord. Kaya nga sabi ko sa nakaraang taon, si Lord Jesus ang Diyos, hindi mo siya last hope. Siya yung only hope mo. Siya yung tanging pag-asa mo. Kaya nga ang tao po, no, kapag nalapas ko sa tao, pag ginawa niya na lahat, pag hindi nag-work, saka siya hingi ng tulong sa Diyos. Bakit? Last option last hope. Sabi sa Bible, siya yung only hope mo. Siya yung tanging pag-asa po natin. Kaya yung pagbabago po ng pamilya, hindi si Lord ang huli mong pag-asa. Siya yung tanging mong pag-asa. May sakit ka. Pagkatiwala mo sa Diyos, hindi siya yung huling pag-asa. Kaya di ba napansin mo, inom ka ng gamot, hindi tumalab, nung hindi tumalab, saka ka nag-pray. Tapos ginawa mo yung paracetamol, ay pinag-pray mo, kaya paracetamol naging paracetamol. Akala mo pwede, di ko naman sinasabi, huwag kang uminom lang. Sinasabi ko po, lagi mong unahin si Lord. Kasi siya yung tanging pag-asa mo At pag-asa po nating lahat. Sabi sa Bible, he shall be like a tree planted by the waters. At sabi sa Bible, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. Kaya mga tao na nagtitiwala sa Panginoon, hindi sila natatakot. Totoo, may pagkatakot, pero sila natatakot kapag merong mga pagsubok na pinagdadaanan. Pagsubok lang to. Tanungin mo, ikaw ba may pera ka ba ngayon? Tanungin mo, may pera ka ba ngayon? Sabihin mo ulit, pagsubok lang yan. Pastor, tagal na pagsubok ito. Enjoy may pagsubok. Natapos din yung pagsubok. Amen. Sabi sa Bible, but its leaf will be green and will be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Kaya nga, sa mga taong prayerful, sa panahon ng kagipitan, sabi ng Bible, hindi sila nade-depress. Hindi sila nag-aala. Bakit? Alam niya, ang Diyos ang magliligtas sa atin. Kaya ako, tuwan-tuwa po ako ng pandemic Nung time ng pandemic, noong 2020, unang lockdown, nagbibigayan tayo ng mga ulam Walang pag-aalala No work, no worry. Kung walang trabaho, walang problema. Kung walang pera, wala rin problema. Marami tayong halaman sa paligid. Di ba? Kaya ito ang tanong, what kind of Christians do I want to be? Isa pa, what do I want to be when I grow up? Ito, balik ko yung tanong, ano ba yung gusto kong mangyari pag ako'y lumalago na at tumatanda na? Tanungin mo nga katayo mo, ikaw ba anong gusto mong maging? Di ba? Ikaw ba may pangarap ka ba sa ministry? May pangarap ka sa buhay paglilingkod sa Diyos? Ikaw ba pag may pangarap, pag pinagpala ka, pagpapalain mo rin yung tao? Kaya sabi sa Bible, may goal ka dapat bilang isang mananampalataya. Isa pa, sabihin mo sana mo, hindi ka lang display. Dahil gusto ng Diyos, yung paglilingkod na ginagawa mo, mayroong tinatawag na fruits o may pinatutunguhan.
Ito ngayon tayo. Six goals for all disciples. Kung ikaw yung disciple, ikaw yung naglilingkod sa Diyos, ito dapat yung goal mo. Number 1, pakibasa po. 1, 2, 3, fire. To be the kind of Christian that God can use for His purposes. Na maging isang disciple o isang mananampalataya that God can use for His purposes. Ibig sabihin po, tayo ay dapat maging kagamit-gamit ng buhay natin sa Panginoon. Sa buhay ng kapitbahay mo, di ba? Dati, ang kapitbahay mo, lakas ng loob, kukwento sa'yo ng problema. Pag alis niya, masaya na siya, ikaw naman yun ang problema. Ngayon, baliktarin mo naman, pumunta ka sa kapitbahay mo, balitaan mo naman ng good news. Binalitaan ka ng bad news, balitaan mo ng good news. Ng Diyos, nagpapagaling. Ng Diyos, pag may problema, naglulutas ng problema. Balitaan mo naman ng good news. Kaya yan yung isa sa goal natin bilang isang disciple, true disciple. Maggamit tayo sa layunin ng Panginoon. No? Naranasan niyo bang magamit kayo sa kalokohan? Yung sabi na classmate, yun ba na sa elementary dati, yung uso pa yung bunot. Yung nag-aano pa kayo, lampaso pa kayo ng bunot. Ginagawa po namin, nilalagay po namin sa bag ng classmate namin babae. Tapos pag uwi niya sa bahay, ang bigat ng bag niya. Yung pala, may dala pa siyang panlampaso. Nagamit na kami sa kalokohan. At sana ngayon naman, magamit naman ng Diyos yung buhay natin para sa Kanya kapurihan. Yun yung goal natin. Yung mapangiti palagi natin si Lord. Amen? 2 Timothy, but in a great house, there are not only vessels of God in silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Kaya sa mga tao daw pong tinubos ng Diyos ay dapat maging kagamit-gamit sa Kanyang kaharian. Amen? Kaya kapikin mo na huwag mong sayangin yung buhay ng Panginoon. Sabi mo sa mga, huwag mong sayangin yung buhay ng Panginoon. Yung sa krus na Kalbaryo namatay siya para sa'yo, huwag mong sayangin. Kaya ano man daw kanyang lininis, sabi ng Bible, sa kanyang baldugo, must be prepared for every good works. Dapat bumabait tayo. Pag tinanong ka sa kapitbahay mo, pag tinanong ka kapitbahay, Koy, kumusta na po si ganito? Bumabait na po ba siya? Hindi, ganun pa rin siya. Lalong lumala eh. Pero yun mo, ang sakit ng isang mananampalataya ngayon, kung kailan lagi ba, doon pa lumala. Kaya ang goal natin, magamit palagi sa kapurihan ng Diyos. Hindi mo ba gusto mo ba yung classmate mo, makasama mo sa church? Yung katrabaho mo, makasama mo sa church? Yung dati mong kayosihan, katumahan, ngayon, kapihan na pinupuntahan sa church? Amen? Gusto niyo po ba yung mga kapatid? Kaya sabi sa Bible, anumang nilinis ng Diyos ay dapat magamit ng Diyos for every good work. Dapat bumabait, hindi kumukulit. Isa pa, number 2, to be mature enough to weather the storms of life. Ibig sabihin po, maging isang tumatag na isang mananampalataya kapag may bagyo sa buhay. Yan ang goal mo. Hindi mo pag may problema ka, hindi ka lang iyak ng iyak. Hindi ka lang sumbong ng sumbong. Amen? At pag may problema sa pamilya, hindi sa face-to-face tumatakbo. Hindi kayo tulpo. At higit sa lahat, hindi sa soko. Amen? Kaya, ang goal na po isang mananampalataya, number 2, maging matatag, maging matatalino kapag may storms of life, pag may bagyo sa buhay, pag may bagyo sa marriage, be mature enough. Huwag hiwalayan. Away lang kung away. Huwag maghiwalay. Sila ba kayong ganyan? Yung pagkatampuhan, kaya ito lang po, pangit ang bahay na may kwarto eh. Ayoko na sa'yo. Close the door. Close the door. Leave me alone. Ano yun? To be mature enough. Kaya pag may problema sa marriage, pag-usapan. Pag may problema sa pamilya, pag-usapan. Bigyan ko kayo number. Nandiyan po kayo mga kapatid. Diba? Kaya ang goal natin, pag may bagyo ng buhay, hindi tayo matinag. Nasasaktan pero hindi umayaw. Lumalaban pa rin. Bigyan ko kayo ng verse. Sabi sa Bible, Job 4:18 verse 20, if he puts not trust in his servants, if he charges his angels with error, how much more those who dwell in the house of clay, whose foundation is in the dust, who are crushed before moth,
They are broken in pieces from morning till evening. They perish forever with no one regard. Ito po yung buhay po ni Job. Sabi niya, sa kanyang, sa first chapter ng Job, sabi niya, the Lord gives and the Lord take it. Kung ibinigay na niya sa problema, kung siya nagbigay ng problema, kung pinayagan niya ito, alam ko siya rin na magtatanggal. Ganun dapat palang attitude. The Lord gives it and the Lord take it. Kapag ibinigay niya, tatanggalin niya rin. Kaya ang demonyo po, tandaan niyo po si Lord, pag siyang pag pinayagan ng Diyos ang problema, hindi mo kailangan in Jesus name, hindi mo kailangan i-cash out ng in Jesus name. Ang kailangan mo is matutunan. Pero pag gawa ng demonyo yan, alam mo nang dapat gawin. Use your authority bilang isang lingkod ng Diyos. Bilang isang anak ng Diyos. Kapikin mo nga katabi mo, ikaw ba, anak ka ba talaga ng Diyos? Pero lagi kayo nag-aaway na mag-asawa, lagi kayo nag-aaway sa pamilya, lagi kayo nag-aaway na mag-asawa. Anong response mo? Lagi ka na lang mula sa gilid? Nagtatampo? Mag-isip ka na. Pag may storms ng buhay, ano ba matututunan mo? Nagigipit ka palagi. Ano ba dapat pala may savings? Hindi pala pag may pera, Shopee, Lazada, Shane. Amen? Amen? Di pag may pera, kain ng kain. Di pala ganun. Pag may problema ka pala, alam mo, may pera ka, hindi pala lahat dapat gawin. Kung may nasa pulpo doon sa sinabi ko. Number 3 po, ito. Number 3, to be the type of Christian that others can confidently follow. Ang goal na natin is maging model sa mga mabababaw na mananampalataya. Kaya natanong ko nga po sa inyo, yung mga matatagal na po naglilingkod, maging model kayo sa mga bago. Kung matagal ka ng mananampalataya, hindi ka na dapat nalilate. Diyos ko, Lord. Duray mo, 10 years, sabi mo, 10 years, born again Christians. Tiga JIL ka. Anong JIL pala? Jesus I'm late. Diba? Ulitin ko lang ito. Ang goal natin isang mananampalataya, ganito po. To be the type of Christians that others can confidently follow. Una, sa oras. Kapag lagi kang late, isipin ng bago, okay lang naman malate. Yung matagal nga sa akin, yung nauna nga sa akin, laging late. Ako pa. Ba't hindi naman ako ni Lord? Di naman nagpiprayer meeting baka ako pwede rin. Bago pa lang ako. Di ba? Kaya sabi, ang goal natin, maging role model tayo bilang isang mananampalataya. Pag may problema ka, anong sinisigaw mo? Praise the Lord pa rin ba? Ano ba sinisigaw mo pag may problema ka? Pag may sakit ka, anong sinisigaw mo? Kaya, tandaan niyo po, ang goal natin, maging model sa mga mananampalataya na bago. Yung kahit may problema, lumalaban. Amen? Nilalamig ako, pasal di magkumot ka sa church. Wala na magbabawal sa'yo sa church. Amen? Yan po mga kapatid. Bigyan kayo ng verse. Sabi sa 1 Corinthians 11 verse 1, pakibasa nga po, 1, 2, 3, fire. Sabi po ni Apostle po sa unang Korinto 11 verse 1, imitate me just I also imitate Christ. Sabi niya, gayahin niyo ako, kagaya ng paggayang ginawa ko kay Kristo. Kaya dapat tayo maging kagaya-gaya. Amen. Napansin mo, kapag hindi ka good example, ginagaya ka rin. Of course. Of course, I'm always late. Kaya gagawin niya, gagayahin din tayo. Mukhang pinagpawisan po kayo mga kapatid, na malamig-lamig pong paligid, nagpawisan po kayo. Okay, kaya ulitin ko lang ulit, maging modelo po sa mga bagong mananampalataya. Sa pagsasalita, in your talk, in your thought, at in your walk. Paano ka ba mabuhay bilang isang mananampalataya? Maging ikaw ay, sabi ng Bible, to be the type of Christians that others can confidently follow. Yung gusto niyang ginagaya ka. Basi kapatid, nagpipraise the Lord pa rin, kaya may problema. Naalala ko nga po, naalala ko yung sa Valenzuela po, sa bandang Karuhatan. May isang babae doon, malaki pa po kay Nanay Spring. Laki. Malaki, mas malaki siya, malaki. Doble siguro siya, doble o triple. Nagtanungan niya mga pastor, sabi ng mga pastor, sino yung kapatid na yan? Bakit sayo nun sayo? Kayo sayo nun sayaw? Habang nagpupunod sayo ng sayaw, hindi mapigilan. Sabi ng pastor niya ganito, pastor, ganito kasi ang kwento niyan.
Yan kasi yung sabi, according kasi sa history niya, yung babae na yung sayo na yan, ayan yung pinakamaraming utang sa church. Kaya sayo yung ng sayaw. O, to make the long story short, ano po nangyari? Yung, ang nangyari po doon, ganito. Siguro 1 month or 2 months, siguro nabayaran niya lahat ng utang niya. Bakit? Isinayaw niya eh. Kaya, simula noon, maraming gumayal sa kanya sa pagpupuri sa Diyos. Pero mo, pag tahimik ka, tahimik din katabi mo. Pag hindi siya nag-amen, hindi ka mag-amen. Pag hindi siya pumalakpak, hindi ka rin papalakpak. Pag tulog siya, tulog ka rin. Pag umihi siya, naihi ka na rin. Kaya, sabi ng Bible, imitate me, just I also imitate Christ. Pang-apat, to be a true reflection of Christ to the world. Maging isang salamin ng Diyos sa mundo pong ito. Na pag sinabing manampalataya, dapat ganito ang ginagawa. Nagpe-prayer meeting, naglilingkod sa Diyos, nananalangin, nagtitiwala sa Diyos kahit may mga pinagdadaanan. Kaya sabi ng Bible, be a true reflection of Christ to the world. Amen. Hindi yung pag Sunday ka lang okay at pag nasa gawain. Tandaan niyo po, ang tunay na laban wala sa loob ng church, nasa labas. Pag uwi mo sa bahay mo, yun ang tunay na laban. Pagbalik mo sa trabaho mo, yun ang tunay na laban. Wala sa church. Ang church po ay training ground mo lang. Sinasabi sa iyo dapat mong gawin, pero pagdating po sa inyo mga field, sa trabaho, sa negosyo, sa bahay, nandyan ang tunay na laban. Ipakilala mo si Kristo. Kaya nga may nagpakalat na may nagpakalat pong hashtag make Jesus famous. Ipakilala mo si Lord Jesus sa pamamagitan ng buhay mo. Sabi ng Bible, 3 verse 2 ng 2 Corinthians, you are our epistle in written in our hearts, known and read by all men. Diba? Sabi ng Bible, ikaw daw pala ang binabasa ng tao. Kaya pag binasa ka ng tao, napansin mo, ganyan ba kayo mga tiga Kingdom Harvest? Binabasa ka eh. Diba? Pag nagkamali ka, ganyan ba si pastor nyo? Diba? Kaya ito, sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 2, ikaw ang pala ang binabasa ng daigdig pong ito, kung paano ko gumalaw, at kung paano ko mag-response, at kung paano ko mag-response, sasabihin nila, ganyan siguro sa mga tiga Kingdom Harvest. Tahimik. Kapag tanungin mo na, ang tahimik mo. Sabi ng Bible, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God. Kaya hindi tayo, ang salita ng Diyos, hindi mo lang binabasa. Kundi sabi ng Bible, you are filled by the Spirit of the living God. Ikaw ay pinuspos ng banal na Espiritu. Amen? Kapikin mo, kaya wag ka lang basa ng basa. Pero mo, nagbabasa ka ng Bible. Anong nangyari? May natutunan ka pa sa binabasa mo. Amen? Kayo po ba, may memory verse po kayo? May life verse po ba kayo? O ngayon, John 11:35, Jesus wept. Tumangis si Jesus. Ayun pa rin, John 11, dalawang salita. Tumangis si Jesus. Ayun pa rin bang memory verse mo? Diyos ko, Lord. Ilang taon na po kayo? Kaya pinapaliwanag po ng Bible, be a reflection of Christ. Yung pagtingin sa'yo, hindi lang basta ikaw yung nakikita niya sa'yo ang Panginoong Yesus. Ba't bumabait ka eh? Amen? Isa pa. Malapit lang matapos lagpas na po alas 8 Sabi ng Bible, not tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Panglima, to be a Christian who is true servant to the needs of others. Ikaw ay nagiging pagpapala sa ibang tao. Amen? And whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Kaya maging pagpapala ka sa lahat ng kakilala mo. Specifically sa family niyo po, maging pagpapala po kayo sa pamilya po ninyo. Amen? Tandaan niyo po, ang pamilya mo, ikaw lang din makakaintindi. Kaya sabi ng Bible, si Lord Jesus, He gave His life for the ransom of many. Sinakripisyo niya buhay niya para sa lahat. Pero kahit alam niyang hindi siya kayang tanggapin ng lahat. Amen? Tawag dyan, sacrifice. Tapikin mo nga katayo. Talungin mo, kaya mo bang mag-sacrifice? Yung manalangin ng Miyerkules, ng sama-sama, kaya mo bang mag-sacrifice? Amen? Yung kahit pagod ka na, Pastor, muntik na mahuli si David Dapat ngayon siguro yun Hindi pala siya si Tanggol. Siya pala si David. Kaya, sa lahat, sa ibang tao. Pang-anim, at ito po yung panghuli. Sabi ng Bible, to be a Christian who genuinely senses God's anointing on his or her life.
Nakikita niya palagi yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Di ba na, gusto niya ba yung ganito? Pag may sakit sa bahay, hindi albularyo pinapatawag, ikaw. Kaya ginagawa mo, pag pinapatawag ka, nagpapanyo ka rin dito. Ano kasi mang kepweng? Diba, sabi ng Bible, ang goal natin, ito, who genuinely senses God's anointing. Pag ikaw nandyan, no, anointed ka, sinasamaan ka ng Diyos, yung worship leader ka, nagpapaawit ka, hindi ka pa tapos kumanta, nag-iiyak ka na lahat. Mas malala, hindi ka pa tapos nagsusukahan na. Ayoko na! May gano'n, totoo lang, may gano'n po. Pag nakatin pa yung mga worship night, makikita nyo mga tao na deliverance sa presensya ng Diyos. Tandaan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos, hindi kayang tumagal ng kapangyarihan ng demonyo sa presensya ng Diyos. Kaya napansin mo, kahit may sabit ka, pag nasa church ka, hindi ka makapalag. Kahit anong suplado mo, pag nasa church ka, hindi ka makapalag. Bakit? May presensya kasi ng Diyos dito. Tahimik ka sa bahay, pero pag ito ng church, ang ingay-ingay mo. Itong aking huling verse, sabi ng Bible, therefore, we also pray always for you that our God would count you worthy of His calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. The name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you and you in Him according to the grace of Christ. Kaya ulitin ko lang po ulit, no? Ang goal natin isang pananampalataya po, makita ng mga tao na sinasamahan tayo ng Diyos. Tandaan niyo po ang tao po, hindi ka susundin pag ba't paniki po tinitingnan po ninyo? No, tandaan niyo po ulitin ko po ulit ang Diyos po, ulitin ko lang ulit, ang goal bilang isang mananampalataya, makita ng mga tao na sinasamahan ka ng Panginoon. Hindi ka naman susundin ng tao kapag hindi ka sinasamahan ng Diyos. Kayo po ba? Mag-church po ba kayo dito kung ako hindi sinasamahan ng Diyos? O lalo na ako, bata pa ako. Ako'y 19 years old pa lang. Kaya ulitin ko, diba? Napansin niyo po, hindi ka naman pupunta sa church kung walang presensya ng Diyos Hindi ka naman a-attend ng church o magpi-prayer meeting kung wala ka nararanasan sa Panginoon. Kaya ang goal natin bilang isang mananampalataya makita palagi yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Yun yung goal natin. Hindi ka lang display. Kaya nga sabi natin nung nakarang Wednesday, tapos na tayo sa kalokohan. Yung divine obedience naman. Yung pagsunod naman sa Panginoon ang gawin natin. Tapos na tayo sa inuman, sa lasingan, sa adikan. Tapos na tayo dyan. Ito naman tayo ngayon, gawin naman natin yung pinapagawa ng Panginoon, which is yung true purpose mo. Magbalik loob palagi sa Panginoon. Kaya paano may nag-aaya sa'yo? Sige, punta ako. Punta ka lang. Sige, punta ka sa inuman, punta ka. Sige, pumunta ka. Tingnan mo kung ano mangyayari. Papaya ko, pumunta kayo. Tapos pag ganito ka, hiyayain mo rin sila. Punta tayo ng prayer meeting. Pwede ba, para ganito, pag nag-inuman sila, pwede ba, bago kayo mag-start, pwede ba tayo mag-pray? Nalangin. Sa tuloy, inimbita ka naman Inimbita ka para manalangin. Pero iba, dila ka sa kalokohan, dali mo sila sa kabutihan. Kaya yun yung goal natin. Bilang isang mananampalataya, tawag dito, makita sa atin ang Panginoon. Hindi makita yung kamalian mo, pero makita sa atin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Palapakan natin po si Lord. Nawa po may natutunan po kayo. Ulitin ko lang ulit. Ikaw bilang isang tao, hindi ka lang nabuhay para magtrabaho. Ikaw ay nabuhay dahil may purpose sa Diyos, may layunin sa iyo ang Panginoon. Di ba kagaya ng pinag-usapan, meron sa yung meant to be, merong God's best sa iyo ang Diyos. Gusto niyang maranasan mo yon. Ipaglingkod mo lang sa Panginoon mo. Kaya kung gusto mo the best thing, lingkod lang ng lingkod. Unpredictable, unexplainable, hindi mo alam kung paano makukuha, pagkatiwala mo sa Panginoon. Siyang bahala po sa atin. Amen. Palapakan po natin muli si Lord po, no? Okay, bago po tayo mag-close sa prayer request po, bago po tayo mag-close sa prayer. Panalangin po. Jess. Ulitin ko lang po ulit, no? Sa mga bata po, halimbawa sa SEDI, hindi pa po yan papasok po doon, ha? Ibig sabihin may magulo pa rin po sa preaching. Ang ipapasok lang po doon ay mga katulad po nila Maxine, nila Noe, ganyan, nila Jed, nila Jacob, sila lang nandoon, sila Christoph,
Pero yung maliliit po, doon lang po sila sa labas. Hayaan niyo po sila maglaro. Joke lang po. Baka maniwala po yung mga nasa online eh. Yung mga ano po, yung mga kaya na magkulay. Bahala na po sila sa inyong magturo yung mga ano natin. Palaki-lakihin muna natin yung mga bata kasi baka imbis na matuto po yung mga bata, baka gumuloy dahil ilala na po ito. Baka gumulo po ang gagawin nila eh. Baka yung kailang artwork maging mapunit-punit eh. Prayer request po. Pag-pray pati yung mga pagkain po ng mga children, pray po natin. Prayer request po, prayer request. Si ano po? Ano pa pangalan nun yung bata? Si Cairo. Cairo. Na ano ba na naninilaw po? Naninilaw pa rin. Pray po natin si Cairo. Isang buwan na po siya isang buwan na. Isang buwan na. Prayer request po, prayer request. Pag-iingat po sa mga bumabiyahe. Ingat po kayo. No? Ang buhay po ay iisa lang. Hindi po siyam. Siya ba may mga prayer request po? Ikaw, Drain, may prayer request, Drain? Nag-iisip ko. Parang nag-iisip ko, wala na yung iniisip mo eh. Prayer request, Drain? Pag-iingat. Saan ka ba nagkatrabaho? Isla. Island boy ka pala eh. Siyempre mga prayer request po sa inyo mga kapatid. Pag-iingat po, ingatan po ng Lord yung mga nagkatrabaho. Mag-ingat po kayo palagi. Ingat po kayo. Kalakasang spiritual. Ulitin ko lang po ulit, yung ating cleaners po sa Sabado, kayo na, no? First Saturday po, habagat na po. Yung mga mag-cleaners po, wala pa po tayo naka-schedule ng 2nd, 3rd, 4th, at 5th Saturday po ng March. Pwede na po kayo sa akin magsabi para may schedule po natin ng maayos. Okay? Salamat po sa bawat naglilinis po dito every Saturday. Marami pong pagpalain kayong lubos ng Panginoon. Okay? Paalala lang po ulit sa mga leaders, no? Meron po tayong prayer and fasting. Dito po sa first Saturday po ng March. Yan po ginagawa po natin every month, every first Saturday ng every buwan. Ginagawa po natin yan para preparation po. Kasi po sabi sa Bible, kapag may prayer and fasting, yung po tinatawag na preparation. Preparation dahil may gagawin ng Diyos pagkatapos noon. Kaya expect mo, pag ikaw nagpe-prayer and fasting, may gagawin ng Diyos. Ako nga po, 21 days nag-fasting, tapos na eh. Kaya nag-expect ako, may gagawin si Lord. Amen? Kapikin mo, may gagawin si Lord sa buhay natin. Okay, prayer request po, prayer request pa. Wala na po kayong prayer request, mga kapatid. Wala na. Yung kasal po ni Rapi, pag-pray po natin, no? At sad to say po, hindi po lahat may invite talaga, sabi. Kasi may limited lang, no? Limited seats lang. Doon na lang tayo sa labas. Dito. Sana all. Meron tiga doon, tapos meron dito rin. Anong pakakainin namin dito? Ayun, siguro. Boss, anong kakainin namin dito? Pakisagot lang sa online. Okay. Wala na po. Saturday. Sige po, pag-pray po natin. Okay. Sino ba po may prayer request? May gawain naman pag-pray pa rin magawain ng mga nanay. Okay. Yung church po natin, matapos po natin ngayong taon pong ito. Nina? Nga pala no. sorry. Si Papa ko po pala nagkasakit po pakasama po sa prayer. Dahil according po sa bagong balita po ay hindi niya na po kayang magtrabaho na mabigat. Kaya ang plano po nila by April uuwi na po sila dito. Ito po titira. Kumbaga early retirement na po. Pasama po sa prayer. Kaya salamat po sa Lord. Sa mananalangin. Pag-pray po natin yung pinsan po ng Habagaton, si Abby po, no? Yung Abby po ay hindi nila alam kung ano po nangyari, bigla po namantal po yung buong katawan eh. Pray po natin. Kala niyo po basta hindi ko mapaliwanag eh. May mga pantal, may mga bukol, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. 5 days daw po sila sa ospital eh. Kaya pag-pray po natin. Okay? Kung wala na po, tayo pong natin tumayo, palapakan pa natin na malakas si Lord. Praise God. Come on, church!
Come on, magsimula na tayo manalangin. Come on, come on. We bless you, Lord God. We bless you, Lord. We bless your holy name, Lord. Maraming pong salamat, O Diyos. Come on, church. Buksan mo yung bibig. Magsambit ka ng papuri sa Panginoon. We love you, Lord God. We love you, Lord. We love you, Lord God. Nagtitiwala kami sa iyo. Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay mabuti at hindi ka nagkakamali para sa bawat mong gagawin, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ay buhay na Diyos. Tapat ka at di ka nagkukulang, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Tayo pong lahat ay pumikit. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito. Hayaan mo, Lord God, bago kami tuluyang, Lord God, manalangin, ay awitan ka muna namin ng papuri, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa gabi pong ito. Mabless ka namin. We invite the Holy Spirit, Lord God, tonight. Nasamahan po kami habang po kami umaawit at nanalangin sa lugar pong ito. Ingatan niyo, Lord God, yung bawat pamilya po namin wala sa lugar pong ito, Panginoon. We pray for the blood of Jesus. Patawarin po kami at hugasan po kami, Lord God, sa anumang karumihan po, Panginoon namin, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, Lord God, magarating, Lord God, Panginoon, sa langit ang aming mga panalangin. At walang anumang distraksyon sa paligid, sa aming isipan, Panginoon, sa aming puso, at anumang kaguluhan sa buhay namin na maging hadlang, Panginoon, para hindi kami makalapit po sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Tayo po imawit sa Panginoon. Si Yahweh ay aking pupurihin. Pasasalamat. Pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin. Aking pupurihin kanyang mga gawa, pagkadakila niya ay ihahayag. Minsan pa, awit tayo sa Panginoon. Si Yahweh ay aking pupurihin. Pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, pagkadakila niya ay ihahayag. Panginoon, sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, na mamanghang ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, na mamanghang ihahayag ka sa buong mundo. Come on, church, pwede ba ating lambingin si Lord? Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, na mamanghang ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko. Ihahayag ka sa buong mundo. Come on, church, for the last time. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, na mamanghang ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa. Come on, church, palakpakan po natin ng malakas si Lord. Come on. Palakpakan po natin ng Diyos.
Come on, church. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Welcome natin ang presensya ng Diyos sa lugar pong ito. Come on, come on, come on. We bless you, Lord. Purihin ka. Dakila ka. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maluwalhati ka. Dakilain ka palagi. Napakabuti mong Diyos, Lord God. We bless you and we honor you, Lord God, tonight. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga answered prayer, Lord God. Salamat po sa buhay, Lord God, sa resulta, Lord God, sa positive result, Lord God, kay T-Boy, sa buhay ng Rodriguez family, Panginoon. Salamat, Lord God, granant you, Lord God, yung request namin, Panginoon. Kalooban niyo po siya pumasa, Panginoon. At sa bawat lakad niya po, dalangin ko po, Lord God, samahan niyo po siya sa susunod na lakad, yung future niya, paala ko, Lord God, hawak mo po ito. Pagpalain niyo po siya, kasama ng kanyang mga magulat, kanyang mga kapatid, Panginoon. At sa bawat kanyang lakad, Panginoon, Lord God, dalangin ko po ang paggabay niyo po sa kalabilang isang pamilya, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa gabi pong ito. Lord, ino-open po namin ang gabi pong ito ng panalangin, Panginoon, ng Lord God, ng pasasalamat. At dalangin po namin, Lord God, Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami may nagawang pagkakasala po sa inyo, Panginoon. Lord, teach us to be mature disciple, Panginoon, na maging pagpapala po kami sa lahat. Maging pagpapala po kami simbahan, maging model po kami, Lord God, ng kabutihan mo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, magpalakas kami ng mga nanghihina, Panginoon. Lord God, hindi kami perpekto, pero kalooban mo, Lord God, na gawin po namin ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami palagi, pagpalain niyo po kami para maging pagpapala din po kami sa ibang tao, Panginoon. Lord, we lift up to Lord God this night, ang buhay ni Nanay Kaya, Panginoon, sa kanyang sakit karamdaman, sa kanyang chikungunya, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos. Lord, touch your body, Panginoon. Hipuin mo ang kanyang katawan sa gabi pong ito, Panginoon. I declare and we declare kagalingan sa gabi pong ito. Ang gabi pong ito ay gabi ng kalayaan, gabi ng kagalingan, gabi ng kapayapaan, gabi na kung saan ang inyong kapangyarihan ay, Lord, magpaparanas ka ng kapangyarihan ngayong gabi, Panginoon. Inuutusan ko, bawat sakit at karamdaman, Lord God, na umalis sa aming katawan. By the blood of Jesus Christ, in Jesus' mighty name, come out in Jesus' mighty name, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. Lord, we even pray to Lord God ang buhay ni Abby, Panginoon. Lord God, Panginoon, sa kanyang sakit na hindi, Lord God, malitik hanggang ngayon, Panginoon, I pray for divine healing, for complete healing, Lord God. Dalangin, Lord, ilagay mo namin sa pagtitiwala po namin sa iyo, Panginoon. Lord, I declare for complete recovery, for complete healing, maging, Lord God, yung kanyang panlabas sa katawan, Panginoon, Lord God. Babura lahat, Lord God, Panginoon, yung mga bakas ng sakit karamdaman. Magbigay ito ng glory, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat, Lord God. Dalangin ko po sa nangangailangan ng spiritual strength. Kami, Lord, kailangan namin ng kalakasang spiritual, Panginoon, kalakasang physical, pagpapala sa araw-araw, added provisions, smooth transactions, pagpapala, Lord God, para matugunan namin pangangailangan, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, sa mga nagnenegosyo, Lord, maging pagpapala po sa mga katrabaho namin, at sa mga pinapasukan naming trabaho, at sa bawat negosyo pinatutunguhan namin, Lord God, samahan niyo po kami palagi, Panginoon. We pray to you, Lord God, maging pagpapala po kami sa boss namin, mapaganda namin yung trabaho namin, at ingatan niyo po kami palagi, yung mga nagtatrabaho, Panginoon, at sa mga bumabiyahe araw-araw, ingatan niyo po sila, Lord. Alam ko po, maraming panganib sa daan, pero niniwala po ako, may pag-iingat ka, Lord, sa aming mga mananampalataya pa, sa mga tao nagtitiwala po sa iyo, Panginoon. We even pray sa iyo, Lord God, ang buhay namin lahat, ang bawat pamilya namin. Lord, mawin namin yung pamilya po namin for your glory, Panginoon. O Diyos, mula sa nanay hanggang sa pinakabunsang member ng pamilya, dalangin ko po, yung pagsubok na aming nararanasan, Lord, magdulot po ito ng pagkakilala po namin sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin sa na kayong tugunan ang aming pangalan sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon. Lord God, ang kailangan mo na ipagtitiwala at pananampalataya namin, Panginoon. Kaya ang gabi pong ito ay gabi ng pagtitiwala po namin sa iyo, Lord God. Pagpalain niyo po kaming lahat, Lord God. We even pray, Lord God, sa iyo, ang buhay ni Kian, Panginoon. Panginoon, gawin mo rin, Panginoon, sa buhay niya. Same prayer, same result. At higit sa lahat, magtatapos kami sa pagpapasalamat, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. We pray, Lord, ngayon pa lamang, pangunahan niyo na bawat sitwasyon. Lord, Panginoon, sa mga process ng papers, sa bawat gagawin pa. And I pray for the mind of Christ, Lord God. Maipakilala ka namin palagi na kami, isang man, kahit simpleng tao kami, pero sinasamahan kami ng Diyos na kapagligtas ng buhay namin, Panginoon. Lord, naging special kami pag sinasamahan niyo po kami. Lord, natural man kami, Panginoon, nung hindi ka namin nakilala.
Pero Lord God, pumapasok ang excellence. Lord God, naging special kami. Nung ikay nakilala namin lahat, Panginoon. Maraming pong salamat. And we declare tonight, Lord God, kayo ang tagapagligtas ng pamilya namin, Panginoon. Hindi ang pera, hindi ang kakilala, kundi tangi ikaw lamang, Panginoon. Kaya sa'yo namin binabalik ang papurit pagluwalhati, Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat sa bawat nag-aaral. Makapagtapos sila ng pag-aaral, Panginoon. Magandang future, magandang pamilya, magandang negosyo, at magandang trabaho someday, Panginoon, ngayon pa lamang, Panginoon. At dalangin din po namin sa children's ministry na magsisimula sa Sunday. Dalangin po namin sa mga bata pong ito, maturuan namin sila habang bata pa lamang, Panginoon. Dalangin ko po, gabayan niyo lagad yung mga magtuturo pa sa kanila. I pray for patience, I pray for love, I pray, Lord, for the gift of the Spirit sa buhay po nila, Panginoon. Matuto sa kanilang mga bata, Panginoon, at dalangin ko po, pagpalain niyo lagad yung ministry pong ito. Dalangin sa kanilang pagkain, sa mga materyales na kakailangan nila, Panginoon, para sa children's ministry, Panginoon. Dalangin ko po, ma-provide po ito palagi, Panginoon. Sa'yo namin ito pinagkakatiwala, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa gawain ng mga nanay. Panginoon, pagpalain niyo laging gawain ng mga nanay. Ang church construction pong ito, Lord God, alam ko po, nagsimula ka na, Panginoon. Alam ko, tatapusin niyo rin po ito, Panginoon. Lord, nagsimula kami sa paniniwala, magtatapos kami sa pagtitiwala pa rin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo bawat magpala po, Panginoon, sa amin. Ang bawat nagtatrabaho behind the scene sa lugar pong ito, sa mga gumagawa sa church, sa mga naglilinis ng church, behind the scene, sa bawat pamilya, Panginoon, na naglilinis ito every Saturday, pagpalain niyo po silang lahat. Hindi ko man sila ma-mention, pero alam ko po, sa bawat kabutihan namin ginagawa, may nakahanda kang pagpapala, Panginoon, para po sa kanila, Panginoon. Lagi silang ingatan, lagi mong pagpalain, lagi mong iligtas pag sila may nasa kapahamakan, at lagi mong bigyan kapayapaan, Lord, pag may namumroblema po sila sa buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa gabi pong ito, Panginoon. Yung mga uuwi po sa amin, dalangin ko, Lord God, na ingatan niyo po kami, na uuwi pa, Panginoon, sa bawat lugar po, Panginoon namin. Dalangin ko po for the angels. Lagi po kami samahan ng mga anghel, Panginoon, habang po kami naglalakad. At kung nasaan man po kami, dalangin ko po, samahan po kami palagi ng anghel. At higit sa lahat, gabayan po kami ng Banal na Espiritu, Panginoon. Dalangin po namin sa prayer and fasting, Lord God, ng mga leader, Panginoon. Makayanan po namin yung pagsubok pong ito, Panginoon. Panginoon, sabi mo sa salita, Panginoon, ang utos mo, Lord God, sa salita mo, Lord God, consecrate yourself because tomorrow, meron kang gagawin dakilang bagay sa buhay namin, Panginoon. Kaya every time na may prayer and fasting, alam ko po, kasabay po nito, feasting, Panginoon. Salamat po sa bawat trials, alam ko po may triumph. Sa bawat mess, alam ko po may message. Sa bawat victim, meron tinatawag na victory, Panginoon. At sa bawat pagsubok, may nakalaang pagpapala sa buhay naming lahat, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa ikaw lagi maluwalhati sa buhay namin, Panginoon. Muli, Panginoon, ang katawan namin ay templo mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, ingatan ng aming katawan, ang aming isipan, ang aming bibig, ang bawat sinasabi ng aming bibig at aming dila, Panginoon. Maging pagpapala po ito sa nakakarami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang gawain sa Sunday, Panginoon. Dalangin ko po, mapuno po namin palaging church pong ito. Masaya kami magsamamba sa'yo, masaya kami magpuri sa'yo. I pray for the power of your words, magpapaawit sa worship team, sa mga rin salita, sa mag-opening prayer, sa mag-a-usher, hanggang, Panginoon, sa buhay naming lahat. Panginoon, maging sa mga nasa online, maging pagpapala po kami online, on-site, at sa mga kapitbahay po, Panginoon namin, nakakarinig ng tinig pong ito. Dalangin ko po, makilala ka nila na ikaw ang Diyos, nagbabago ng buhay, na ikaw ang Diyos, na nagpapala, ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala, at mabait kang Diyos. Hindi ka lang dapat tawagan, Lord, pag kami may pangangailangan, kundi dapat kang panalanginan araw-araw, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo kabuuan ng Kingdom Harvest, Panginoon. Maraming pong salamat sa gabi pong ito. Lord, pagpalain niyo po yung mga nasa kanan po namin. Dalangin ko po, pagpalain niyo po yung spiritually, maturity, physically, kalusugan, at higit sa lahat, pagpapala sa araw-araw. Ganun din yung mga nasa kaliwa, Panginoon namin, bigyan niyo po siya ng peace of mind. Pagpapalang pinansyal, pagpapalang material. Kung may pangangailangan po siya, makamit niyo po ito, Lord God. Lord, sa iyong way, sa iyong panahon, sa iyong tamang kaparaanan, Panginoon. At pagpalain niyo po kami lahat narito sa lugar pong ito, maging yung mga nasa online, Panginoon. Salamat po sa gabi pong ito. At muli, kino-close po namin ang gabi pong ito nang may pasasalamat po sa inyo. Salamat po sa bawat nangyari, Lord, sa buong maghapon, Lord God. Salamat po sa pagpapala, sa kabila ng kapaguran. Nandito po kami, nagpapasalamat po sa inyo. Lord, I pray, dalawan po kami ng anghel, Lord God, sa aming mga tahanan, Panginoon, na walang anumang bangungot na pwedeng bumisita sa aming tahanan sa pangalan ng Panginoon. Ingatan niyo po kami hanggang sa pagtulog namin at hanggang sa paggising namin, Lord God, ingatan niyo po kami. Maraming pong salamat, O
Diyos sa gabi pong ito. Sa namin, Panginoon, binabalik ang papurit pagluwalhati at nawa, masunod po lamang inyong kalooban, Panginoon, sa mga panalangin pong ito. And I pray for the blood of Jesus Christ, Lord God, na kung ano man, sa bawat panalangin pong ito, walang manakaw ng kaaway sa bawat panalangin po namin, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mag-glorify, ikaw ang magnify, at higit sa lahat, ikaw lagi mapasalamatan sa bawat ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. We thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsipagsabi lamang po ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magkamayan po tayong lahat. Good night po at God bless ating lahat. Sa mga nasa online po, magandang gabi rin po sa inyo. Good night. At mga kapitbahay, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magandang gabi po at good night po sa inyong lahat. Ingat po mga kapatid, ingat po kayo. God bless, God bless, God bless.